Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natikib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Dating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Sa pag-alis ni Jesus, nadama ng kanyang mga alagad ang lungkot at pangungulila. Ngunit tiniyak niya sa kanila na hindi sila maiiwang mga ulila. Ipinangako niya ang Espiritu Santo, ang patnubay na magbibigay lakas sa kanila. Hanggang ngayon, ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin upang mamuhay ng may pananampalataya at katotohanan sa ating pamilya, trabaho at pamayanan. Bilang mga tagasunod ni Jesus, anumang estado ng ating buhay, maaari tayong maging saksi ng kanyang pag-ibig. Sa simpleng pagiging mabuting kapitbahay, pagpapakita ng malasakit sa ating kapwa at pagtatanggol sa tama sa gitna ng kasinungalingan, na ipahayag natin ang Ebanghelyo. Kapag tayo ay tumutulong sa nangangailangan, nagpapatawad sa nagkasala at nagpapalaganap ng pagkakaisa sa halip na pagkakawatak-watak, pinatutunayan natin na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin. Sa gitna ng pagsubok at panghihina ng loob, ang Espiritu Santo ang ating kalakasan. Siya ang ating gabay upang patuloy tayong maging ilaw at asin ng mundo, mga buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos. Ilapit natin ang ating sarili sa kalagayan ng mga nahihirapan sa ating komunidad. Makipag-ugnayan tayo sa kanila, alamin kung ano ang ating maitutulong at agad na ibigay ito.